merong banta sa Senado. Ang banta nang gagaling sa NBI. Sila nang gugulo eh. Di ba? Kaya kung may banta man sa Senado, sila yun. Hindi yung tagalabas. Yung mga tagalabas, hindi nga na nag-rally-rally lang doon sa ano eh. Pasigaw-sigaw lang eh. Ang tunay na banta nang gagaling sa NBI kasi di ba ginulo nila yung Senado nung inaaresto nila si Bato. Sila nang gulo, sila nagsimula ng gulo diyan sa Senado kaya sila may banta. Seryosong banta umano sa seguridad ng Senado ang ibinahaging impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag sa Gatchalian Black. Kinwestiyon naman ng Cayetano Black ang timing nito kung saan nagpapatuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Si Sheena Torno sa balita. Ikinababahala naman ng Cayetano Black ang motibo ng NBI kung bakit ilang senador lang nakakaalam patungkol sa umano'y banta ng seguridad dito sa Senado. Nakatanggap ng impormasyon ang Gatchalian Black na may banta umano sa seguridad ng Senado. Ito ang sinabi kay Senate Pro Tempore Win Gatchalian ni NBI Director Melvin Matibag bago ang suspensyon ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito nakipagpulong si Gatchalian sa Senate Executive Committee kabilang ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ito upang magpatupad ng kinakailangang hakbang sa seguridad ng institusyon. Maaring mauwi umano sa lockdown kung mapatutunayang may banta sa seguridad sa Senado. Iginit ni Senator Tito Soto III na malinaw at may agarang bantang impormasyong iniulat sa kanila. Nararapat anya na pagtulan ito ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na hindi lamang seguridad ng Senado ang saklaw ng impormasyong ibinahagi ni Matibag. Sinabi pa ng senador na umabot umano hanggang battalion at regional level ang pagkadismaya ng ilang nasa armed services sa mga isyu sa Senado. Samantala, kwenisyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang impormasyon ng NBI sa ilang senador sa Gatchalian Block. Ani Cayetano kung may tunay na banta, dapat itong ipaalam sa lahat ng senador at kawani ng Senado at hindi lamang sa piling miyembro ng institusyon. Nakapagtataka rin anya kung bakit NBI ang pinagmulan ng impormasyon at kung nabeberipika ba ito ng iba pang ahensyang may mandato sa intelligence, gaya na lamang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Iginit pa ni Cayetano na kapag ang impormasyon tungkol sa seguridad ay binabahagi lamang sa isang grupo, nagiging usaping politikal sa halip na usaping pang-seguridad. Binanggit din niya ang timing ng paglabas ng ulat kasabay na nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Manoy Flood Control Scandal. Sa huli, nanawagan si Cayetano ng transparency at beripikasyon sa namang ulat ng banta. Hindi rin anya dapat mapahinto ang trabaho ng Senado dahil sa mga hindi pa napatutunayang impormasyon. Nagpatupad naman ng work from home arrangement si Senator Gatchalian mula June 10 hanggang June 11 matapos kang makatanggap ng impormasyon mula sa NBI na may security threat ang Senado. Magsasagawa rin ng security assessment ang OSAA. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Pinagtataka natin, Attorney Sal, kung bakit niya itinoon sa hearing yung mga na-receive niyang impormasyon na may banta o mano sa Senado. What's your take on that, Attorney? Ay, nako. Kayo, hina yung tumingin eh. Merong banta sa Senado. Ang banta nang gagaling sa NBI. Sila nang gugulo eh. Di ba? Kaya kung may banta man sa Senado, sila yun. Hindi yung tagalabas. Yung mga tagalabas, hindi nga na nag-rally-rally lang doon sa ano eh. Pasigaw-sigaw lang eh. Ang tunay na banta nang gagaling sa NBI kasi di ba ginulo nila yung Senado nung inaaresto nila si Bato. Sila nang gulo, sila nagsimula ng gulo diyan sa Senado kaya sila may banta. Ano pa ang banta? Meron pa, ang nagbabanta rin sa institusyon ay yung mga senador na nanggugulo. Yung namumulitikas, kayo ang sumisira ng kredibilidad ng inyong institusyon. Kayo ang mga banta, yung magugulong mga senador. Gayahin niyo si Robin. Si Robin, tama si Robin, saka si Bongbong. Tahimik lang. Tatrabaho lang. Hindi kagaya ng mga mayayabang dyan sa inyo. Iba, nagdudunong-dunungan. Wala naman dunong. Nag-aabu-abugaduhan pa. Hindi naman abogado. Kayo mga banta sa institusyon ninyo, hindi tagalabas. Ayan. Yan ang katotohanan dyan. Ayan.
Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, sa gitna nga na nagpapatuloy na sigalot sa Senado, pagkakaisa at agarang pagtulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang panawagan ngayon ng mga senador at pansamantalang isang tabi muna yung usaping politika. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Sa halip na politika, pagtulong muna sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao ang nais pagtuunan ngayon ng pansin ng mga senador. Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi muna ang kanilang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Cayetano, dapat unahin ang rescue, relief at rehabilitation efforts upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhang komunidad. Sinabi rin niya na nakikipag-ugnayan na ang new minority senators sa mga lokal na opisyal at iba pang ahensya upang makatulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol. I don't think all of us fully know the extent so far. Nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. Muli rin isinusulong ni Cayetano ang pagpasa ng Emergency Response Department o ERD Act. Layo ng panukala na magtatag ng isang sentralisado at mas mabilis na ahensya na tututok sa disaster preparedness, emergency response at rehabilitation. Sinabi rin ni Cayetano na handa ang new minority senators na dumalo sa anumang special session na ipatatawag ng Malacanang para sa mga hakbang na makatutulong sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar. Any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. Nanawagan naman si Senator Ping Lacson na pansamantalang ihinto muna ang politika at ituon ang pansin sa kalagayan ng mga biktima ng lindol. Nagpaabot naman ng panalangin si Senator Amy Marcos para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hiling ng senadora, panalangin ng senadora ang kaligtasan ng mga pamilya at lakas para sa mga rescuer, volunteer at iba pang tumutulong sa mga nasalanta. Samantala, nagpaplano na umano ang new majority senators na bumisita sa Mindanao ngayong linggo upang personal na mag-abot ng tulong at suriin ang sitwasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, may sapat na pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon at reconstruction efforts. Anya, may nakalaang 20 bilyong piso mula sa NDRRMC Fund para sa pagpapatayo at pagsasaayos sa mga nasirang pampublikong pasilidad. Sa isa namang joint statement, inihayag ng new majority senators na nakahanda silang i-donate ang kanilang isang buwang sahod bilang ambag sa relief at recovery efforts. Samantala, nanawagan naman si Senator Bam Aquino na pabilisin ang paglalabas ng pondo para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralang napinsala ng lindol sa Mindanao. Kasabay nito, sinabi ni Aquino na isa sa kanyang mga prioridad bilang chairman ng Committee on Basic and Education ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng 25,000 bagong silid-aralan. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, yung mga pahayag ng ating mga senador. Ano po masasabi ninyo sa kanilang mga sinabi? Puro lang kayo salita eh. Ako, dapat yan bilang mga senador. National kayo eh. Dapat yan immediately, kaya sinasabi nyo, hindi natin malaman kung ano nangyari. Pumunta kayo doon. Dapat yan the day after nagkaroon ng earthquake doon, nagtakbuhan na kayo lahat doon. Ipinakita niyo yung mga sarili niyo, tinignan niyo ang lawak ng damage at gumawa na kayo ng kaparaanan. Alam po ninyo, mga senador natin maraming pera yan. May mga budget yan. At saka, kung totoo yung mga sinasabing maraming nagnakaw, ang daming pera na pwedeng ngayon ang pagkakataon para mahugasan ang mga kasalanan nyo, yung mga gulo sa inyo, yung pagnanakaw ng iba sa inyo. Punta kayo doon. Nag-aantay pa kayo ng ilang araw habang nandun kayo dahil meron kayong mga staff. Pagagalawin nyo na. O kailangan maghanda na kayo ng mga ayuda dyan habang tinitingnan namin dito. Alam po ninyo, ang presensya nyo lamang makakatulong na. Paalam nila na kayo ay sumusuporta at nag-aalala sa kanila. Kagaya niya, ang tanong ko, yun ba si Presidente Marcos Jr. nagpunta na ron? Wala akong balita na nagpunta na yan dyan. Dapat Parang wala immediately pa, sila nandun.
Dapat lahat na national officers nagpunta ron, nagpakita kayo, Presidente. Ang problema sa inyo, puro ho kayo salita, puro kayo pahayag. Gawin nyo na lang, gawin nyo nang gawin. Wala na munang politika dyan sa Senado, wag na muna kayo mag-session. At tupagin nyo muna ang General Santos at sampang party ng Davao na ngayon ay nangangailangan ng tulong sa inyo. Kayo ang mga hinihalalin. Kayo ang mga dapat magpakita ng halimbawa kung paano ang mga inihalal ng bayan ay nagsisilbi at nagbibigay proteksyon sa kanila. Tapusin nyo na yung mga pahayag. Wala kakwenta-kwenta yung mga propagandang pahayag na yan. Just do it.